lahat ng scholar ng bayan, mga mag-aaral sa kalusugan at sa lahat ng kabataan sa pangkalahatan. Sa pakikita sa ating welcome ng mga pamantasan noong nakaraang ika-22 hanggang 23 ng Setyembre. At ngayon araw na to sa ating mobilisasyon dito sa Senado. Mga kapwa-scholar, noong po ika-22 ng Setyembre at ika-23, muli pong binungay ng Universidad ng Pilipinas, Manila ang naging kasaysayan nito noong panahon ng martial law, kung saan hindi lamang mga naka-plain shirt at jeans ang mga nagpudalinyong sa Mendona, kundi sumama ang lahat na nakaputi, lahat ng mga naka-laboratory gown upang igihit ang kanilang karapatan hindi lamang sa edukasyon, kundi sa serbisyong pangkalusugan. Nagsimula po ang snake rally ng UP Manila noong nakaraang Webes sa kolehiyo ng Agamat Sining. Ngunit hindi lamang dito nagtapos ang snake rally na yon. Nang dumaan ito sa iba't ibang kolehiyo, sa Pedro Hill, sa College of Public Health, College of Allied Medical Professions, College of Nursing, College of Pharmacy, at College of Dentistry. Lahat po, karamihan po ng mga nakaputing estudyante ay nagsilagasan na kanilang mga laboratorio at kanilang mga silid-aralan upang makita sa ating panawagan, hindi lang para sa nagdag budget sa edukasyon, kundi pati na sa nagdag budget sa sektor ng kalusugan. Mga kasama, ang isinagot po sa atin ng Malacanang noong nakaraang strike, mag-aral daw po tayo, mag-focus sa ating pag-aaral. Paano po natin itong magagawa? Kung una sa lahat, wala naman mga laboratorio, wala naman mga pasilidad, kulang na witness ang inihahandog ng pamahalaang ito sa mga susunod na mga gagawang pangkalusugan. Paano po natin ito gagawin? Kung ang mismong Universidad ng Pilipinas, Manila ay wala pa rin dormitoryo na sa pagkakanlungan ng mga susunod na mga magagawang pangkalusugan. Paano po natin itong gagawin? Kung mismong gymnasium ng Universidad ng Pilipinas, Manila ay hindi naman na ipatatayo. Sa halip ay inuula pa ang museo na hindi naman kinakailangan para mag-produce pa ng napakaraming magagawang pangkalusugan na maglilipad sa bayan. Paano po natin magagawa na mag-focus sa ating mga pag-aaral kung alam natin na ang ating mga kapwa-scholar sa School of Health Sciences, sa Baler, sa Coronadal, ganun din sa Panonaite, ay puno-puno na ng utang sa kanilang mga bahay at karinderya sapagkat wala namang inilalaala subsidyo ang pamahalaan ito para sa kanila. Paano po natin naasahan na itong mga mag-aaral na ito na mga hanggang pangkalusugan ay maglilingkod sa sambayanan pagkatapos silang mag-aaral kung hindi naman binibigyan ng prioridad ng pamahalaan ito ang kanilang pag-aaral. Mga kasama, dapat po nating alalahanin hindi lamang sektor ng edukasyon ang ating pinaglalaban sa panahon ito. Sinabi po nila na tayo ay mag-focus sa ating mga pag-aaral. Ngunit wala man lang sinabi ang Malacanang, wala man lang sinabi ang administrasyon ito tungkol sa panawagan natin na dagdagan ang pondo ng mga pampublikong ospital at ang pondo ng serbisyong pangkalusugan sa pangkalahatan. Kung sa Philippine General Hospital po yan, mga kasama, noong nakaraang mga buwan lamang, itong pagpasok ng unang semestre, si Director Jose Gonzales po ay naglabas ng memorandum. Ang memorandum po na ito ay nag-uutos na singinin na ng pera itong mga class B patients na simula pa lamang ay wala namang sinabayaran sa mga serbisyo sa laboratorio tulad ng urinalysis, x-ray, at blood exam. Mga kasama, hindi pa ba ito ay isang napakalaking pruweba ng social injustice na inihahain sa atin ng pamahalaang ito? Sinasabi sa konstitusyon, malinaw po yan. Ang kalusugan ay dapat na pinagkakaloob sa mga mamamayang Pilipino sa pag-istoy ay kanilang karapatan, lalong-lalo na sa mga pulubi. Hindi po ba isang malaking paglabag sa konstitusyon ang ginawang memorandum ng ating Director Gonzales?
Ngunit, kasama-sama kong pagkilos, hindi lamang ng All UP Workers Union Manila, kundi pati na ng mga eskola ng bayan mula sa UP Manila. Inatras na po ni Director Gonzales ito kanyang memoranda. Mga kasama, hindi po nagtatapos sa nakaraang welcome pamantasan ang ating laban para sa dagdag na budget sa edukasyon at kalusugan. Kung hindi po natitinag ang administrasyon ito sa aklasan ng mga pamantasan, hindi kaya matitinag sila sa buong aklasang bayan na ating iating ang bakalang karanasan natin sa edukasyon at kalusugan. Kaya naman pangako ng mga mag-aaral mula sa sentro ng mga gampang kalusugan ng University of the Philippine System, ang UP Manila. Hanggat hindi po tayo pinapakinggan ng pamahalaang ito, dadaluyong hindi lamang ang mga eskola ng bayan, kundi pati na ang mga nakaputi sa Universidad ng Pilipinas, lalo na sa kani-kanilang mga laboratorio, lalo na sa kani-kanilang mga klinika, lalo na sa kani-kanilang mga hospital, para ipaglaban ang ating batayang karapatan sa edukasyon at kalusugan. Eskola ng bayan! Ay,